Bible sa Matthew chapter 6. Mateo, kabanatang 6. At ating babasahin ang mga talatang 9 hanggang 13. Matthew 6 verses 9 to 13. Dito sabi, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Opo, Ama, kami po'y lumalapit sa inyo, hindi dahil sa aming pong kakayanan, hindi dahil sa aming pagtitiwala sa sarili, kundi dahil po sa iyong biyaya sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Nagkaroon kami ng relasyon sa inyo, hindi sa aming sariling lakas, kundi dahil po sa iyong kahabagan, isinugo niyo ang inyong bugtong na anak na si Kristo na siyang pumalit ng aming pong kaparusahan sa aming kasalanan. Siyang umako at siyang namatay upang kami magkaroon ng buhay. At pinagkalooban kami ng kanyang Espiritu upang kami makatawag sa inyo ng Aba, Ama. Kaya sa gabing ito, tulungan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, nawa ang mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan ngayong gabi, nawa ay makapagbigay sa amin ng tamang pagtanaw sa inyo, tamang pong paglapit sa inyo. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa, ito'y patuloy sa ating serye na tinatawag na Modelong Panalangin ng Ama. Amin ng ating Panginoong Jesucristo, a model prayer of Jesus Christ. Na nakita natin nakaraan na lahat ng panalangin ay dapat sa Diyos Ama natin kinakausap. Maraming nananalangin sa Banal na Espiritu, maraming nananalangin kay Jesus Christ, pero mismong ang turo ng ating Panginoon, manalangin tayo sa Ama. Sapagkat ang panalangin natin sa Ama, ito'y tumutukoy sa kabuuan ng Diyos, sa kanyang pagka-Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu. At alam natin na kapag tinawag natin ang Diyos, iisang Diyos, alam natin andun na ang Ama, andun ang Anak, at andun na ang Espiritu Santo. Kaya nga, ang turo sa atin ng Panginoong Jesucristo na tayo manalangin sa Ama, address to the Father, at sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na bakit natin ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus? Sapagkat tinanggap natin bilang Kristiyano ang kanyang Espiritu. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, nung tayo ay ipinanganak na muli ng Espiritu sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng kamuwangan sa espiritual at tayo mayroong panampalataya at dahil doon sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. At dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoon, binigyan niya tayo ng Espiritu ng pagiging anak, kaya tayo nakakatawag, Aba, Ama. Na gusto pong tignan natin ang ilang talata muna bago tayo dumako sa ating paksa. Galatia 4, versikulo 6. Ito ang nagpapatunay sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Na alam natin, kapag ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, may ginawa na ang Ama sa Kanya. Siya ay ipinanganak ng muli. At dahil ipinanganak siya ng muli, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nakatanggap siya ng panampalataya. At ang panampalatayang yon, ang siyang naniniwala sa gawa ni Kristo at mismong persona ni Kristo. At lahat ng tumanggap kay Kristo, ganito ang sabi sa Galatia 4, versikulo 4 hanggang 6. Ganito sabi, gayon din tayo, nang tayo'y mga sa verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yun? Jesus Christ. Na ipinanganak ng isang babae. Sinong babae? Birheng Maria. At ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin,
Siya ay isang tao na namuhay sa kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap nila ang pagkukupkop bilang mga anak. Okay? At sapagkat kayo'y mga anak, sabi rito, mga Kristiyanong sumampalataya na, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak na sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Father. Aba, Ama. Kaya nga, ang bawat mananampalataya na sumampalataya kay Kristo, ibinigay ng Ama ang espiritu ng kanyang anak sa bawat mananampalataya, kaya siya'y marunong ng tumawag ng Aba, Ama. Ano ibig sabihin ng Aba? Ito yung daddy, kumbaga sa close relationship sa Father because of Christ's Spirit, sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya tayo nakakatawag ng Aba or Ama sa Diyos dahil sa ating Panginoon. Kaya pag tayo nananalangin sa Ama, ating ginagamit ang ating authority in the name of Jesus Christ. Sapagkat hindi lahat ng nananalangin ay maaring tanggapin ng Diyos, yun lamang mga may espiritu ni Kristo. Kaya sila ay may karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay supling ng Diyos sa pagkalikha. Pero pagdating sa pagiging anak, yun lamang pinagkalooban ng espiritu ng kanyang anak na si Jesus. Kailan mangyayari yon? Kapag siya ay sumampalataya sa Panginoon na kanyang tagapagligtas, pinatatawad siya sa kanyang kasalanan at pinagkakalooban siya ng espiritu ng pagiging anak. Ganito ang sabi sa Roma 8. Basahin pa natin ang Roma 8, versikulo 14 hanggang 17. Sa mga Kristiyano ito, tumutukoy. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sapagkat marami mga tao pinapatnubayan ng iba't ibang Espiritu, hindi Espiritu ng Diyos. Kaya yun lamang may patnubay ng Espiritu ng Diyos ang mga anak ng Diyos. Sabi sa verse 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagiging anak o pagkukupkop o bilang ampon na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, katulad ni Kristo na anak ng Diyos at tayo ay tumanggap ng Espiritu ni Kristo at tayo ay mga anak ng Diyos, sabi sa 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmanang ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis kayo, tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Kaya ang nananalangin sa Ama, sa Diyos Ama, natural ang kanyang authority, ang kanyang autoridad na siya ay tumatawag ng Ama ay sa pamagitan ng relasyon niya kay Kristo. Kaya nga sa tuwing mananalangin tayo, nananalangin tayo sa Ama. Ama ko, patawarin niyo ako at ang lahat ng ito dinadalangin ko dahil sa aking relasyon sa iyong buktong anak na si Kristo na aking Panginoon. Kaya hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang mga tumanggap ng Espiritu ng pagiging anak, ang Espiritu ni Kristo. Ngayon, ito ngayon ang turo ng Panginoon na kung paano manalangin. Ating napag-aral nakaraan, ang sabi rito sa verse 9, manalangin nga kayo ng ganito. Hindi sinabi ng Panginoon, ito ang inyong ipapanalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Hindi yun ang ipapanalangin. Kundi, ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito. Ibig sabihin, yung itinuro niyang panalangin, ito isang modelo na kung saan sa panalangin ito, naglalaman ang tamang sangkap ng ating pananalangin sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, ang modelong turo ng Panginoon ng panalangin ito ay mayroong mga tamang kahilingan, tamang petisyon.
ano naman ang mga petisyon na ito na dapat nating malaman? Ang petisyon na itinuturo ng Panginoon o kahilingan para tayo ay manalangin sa Diyos ay anim. Anim na petisyon. At yan ang ating pag-aaralan. Ngunit hindi natin matalakay ang anim na ito. Uunahin natin ang unang tatlo sa anim na petisyon. Kaya nga ang ating pong tema ngayong gabi ay ang unang tatlong petisyon. Maaari tayong manalangin sa Panginoon, sa Diyos, sa ating Ama, kahit anong gusto mong panalangin, pwede yon. Pero mayroong panalangin itinuturo ang Panginoon na kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama na panalangin, Kanya itong dinidinig. So hindi lahat ng panalangin, alam natin, napag-aral natin last time, na hindi lahat ng panalangin dinidinig ng Diyos. Okay? So ngayon, titignan natin ang unang tatlong petisyon na dapat nating gamitin pagka tayo nananalangin. Na alam natin, itong Lord's Prayer, no, na turo ng Panginoon, papalitan natin pangalan, Lord's Model, Model Prayer. Kasi, hindi ito panalangin ni Jesus, kundi ito'y panalangin itinuturo ni Jesus. Sapagkat sa panalangin dito, ang sabi nito, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Ang Panginoong Jesus hindi naman nagkakasala. Kaya nga, ang panalangin ito ay itinuturo sa atin kung paano tayo dapat manalangin. Mayroong anim na petisyon. Una sa tatlo, verse 9. Tingnan sabi sa verse 9, yung unang-unang petisyon. Manalangin nga kayo ng ganito. Ang sabi ni Jesus Christ, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang unang kahilingan o petisyon na dapat nating magsimula sa panalangin ay ang itaas natin ang pangalan ng Ama. Sapagkat ang sabi dito, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa ating pananalangin, dapat nauna yung ating papuri sa Diyos upang itaas natin ang pangalan ng Ama. Kadalasan kapag tayo nananalangin, hingi agad tayo, di ba? Pero mas gusto ng Ama na pinupuri siya. Siya ay pinupuri, nalulugod siya na siya ay ating binibigyan ng mga papuring pananalita at papuri ng ating puso. Subukan nyo lang sa inyong tatay, mag-demand kayo, Tay, bigyan mo ko 1,000. Sasabihin ng iyong tatay, bastos na batang ito lakas ng loob. Pero kung gagawin mo na, Tay, ang bait-bait nyo talaga. Talagang hindi kayo maaring magkaila sa pangangailangan ng iyong anak. Talaga namang ang bait mo at saka mapagbigay ka. Yan ang aking anak. Ano ba kailangan mo, anak? Di ba? Natutuwa yung tatay kapag pinupuri natin. Yan ang turo ng Panginoon. Kung ginagawa natin ito sa ating tatay sa lupa, ito rin ang turo ng Panginoon na kapag tayo nananalangin sa Ama, purihin natin ang Kanyang pangalan. Ang sabi dyan, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Ang sabi sa English, anong sabi sa English dyan? Hallowed be your name. Ano po ibig sabihin ng hallowed be your name? Pakabanalin. Di ba? Ang sabi nito, sambahin nawa ang pangalan mo sa Tagalog. Kaya mayroong konting problema dyan. Mas maganda sa English. Pakabanalin ang pangalan mo. Kapag para tayo ay nananalangin sa Ama, ang ating unang papuri sa Kanya, Ama, naway mapabanal ang iyong pangalan sa buhay ko. Now, alam natin, ang Diyos, perpekto ang Kanyang kabanalan. Hindi maaring magkulang. Hindi natin pwedeng dagdagan ang Kanyang kabanalan. Hindi rin natin pwedeng bawasan ang Kanyang kabanalan. Perpekto siya sa Kanyang kabanalan. Pero bakit ganoon ang turo ng Panginoon na dapat pakabanalin natin ang pangalan ng Ama? Ano ba ibig sabihin ng banal? Ano ibig sabihin ng kabanalan? Sige nga. Ano ibig sabihin ng banal? Okay. Ibig sabihin ng banal, anong karaniwang paniniwala ng tao pag sabing banal? Yung nakaganon. Di ba?
Parang mabait na babae, tapos mayroong bilog dito, yung tawagin niya sa English, halo. No? Lahat ng mga santo, di ba may halo? Na? Hindi yan ang ibig sabihin ng banal. Ang ibig sabihin ng banal ay itangi. Ihiwalay. Yan po ibig sabihin. Ilang araw nilikha ng Diyos? Ilang araw ang nilikha ng Diyos? 6 lang? 7. Di ba? 7 araw. Anong araw yon? Ano bang simula ng araw? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ha? 7 days. Lahat yan, pinagpala ng Diyos. Pero mayroon siyang isang araw na binabanal. Ibig sabihin, itinatangi, hinihiwalay. Okay? Anong araw yun? Sunday. So ito, 6 na lang. Yung isa, itinatahangi mo. Ibig sabihin, binabanal mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung isang araw na tulad ng paggamit mo sa 6 na araw. Yung isang araw sa Diyos yun. Binanal yun sa Diyos para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang kaluguran. Kaya ganun din sa buhay natin, ang sabi ni Jesus Christ, kailangan pakabanalin ninyo ang pangalan ng Ama. Ano ba yung pangalan? Dangal. Di ba? Huwag nating gamitin ang pangalan ng Ama tulad ng paggamit natin sa mga bagay lamang sa mundo. Itangin natin ang pangalan ng Diyos. Banalin natin. Huwag natin gamitin sa mga kalokohan. Huwag natin gamitin sa mga kasinungalingan. Huwag natin gamitin sa ating pakingsabing Kristiyano, pero nandun tayo sa kamunduhan. Banalin natin ang pangalan ng Diyos. Bawat mananampalataya, taglay niya ang pangalan ng Diyos. Right? Kaya nga tinawag Kristiyano eh. Christ. Dapat yes, no? Christian, yes. Kristiyano. Kaya maraming Christian talagang hindi Christian, kundi no. Sapagkat hindi nila itinatangi yung pangalan ng Diyos sa mga bagay na ang Diyos ang naluluwalhati, kundi sinasama nila sa kanilang trabaho sa Sunday, hindi na pinahalaga ng pangalan ng Diyos. Taglay natin ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Kaya itangi natin ang pangalan sa lahat ng ating gawa, sa lahat ng ating salita. Tignan niyo ang sabi sa Efeso. Pakibasa nga Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 6. Mga Kristiyano pong kausap dito. Sige nga po, pakibasa nga. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturuan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Teka, yun ba yung Ephesians na yun? Ephesians 5:6. Ephesians 5:1 hanggang 6. Okay. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Ano sabi? Tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Bakit tayo dapat tumulad sa Diyos? Ang Diyos ay banal. So dapat din magpakabanal tayo. Itangin natin ang ating buhay dahil taglay natin ang pangalan ng Diyos. Right? Verse 2. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyag ng masarap na amoy. Verse 3, ngunit ang pakikiapit ang lahat ng karumihan o kasaliman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Amen. Gayun din ang karumihan at hangal na pagsasalita ng mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat pakiapit o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ano daw sabi? Di huwag tayong gumamit ng pananalita. Bakit? Na masama dahil taglay natin ang pangalan ng Diyos. Taglay natin ang pangalan ng Diyos. Taglay natin ang dangal ng Diyos. Kaya kung tayo mananalangin, sana manalangin tapat tayo sa Diyos. Lord, patawarin mo ko, nagamit kong pangalan mo kahapon sa mga bisyo ko at hindi kita naparangalan. Nasira ang pangalan mo sa buhay ko.
Yun ang unang-unang tinuturo ng Panginoon sa atin, napakabanalin ang pangalan ng Diyos. May mga biro nga eh. Tungkol sa Diyos, huwag nating ibiro. Itangi natin ang kanyang pangalan. Pakabanalin natin ang kanyang pangalan. Kung paano natin itinatangi isang araw sa 7 araw, ganun din dapat. Yung isang araw na ito, huwag natin gamitin sa ating pang-ordinaryong gamit ng araw. Ano ba yung ginagawa natin sa araw? Trabaho, overtime, lahat. Pero pag Sunday, sa Panginoon yan eh. Banal yan eh. Hindi dapat natin gamitin sa ating pang-anim na araw ng trabaho. Ganon din ang kanyang pangalan. Huwag natin gamitin sa mga biro. Huwag natin gamitin sa mga bagay nito. Magpapakilala kang Kristiyano pero laklak ng alak. Ayan ang kasiraan sa pangalan ng Diyos. Kaya nga po, kumisan tinatatamaran ang manalangin dahil sa panalangin, kailangan baba mo sarili mo at pakabanali mong pangalan sa buhay mo. Yun ang unang petisyon. Yun ang unang kahilingan. Petisyon na nais ng Panginoon sa ating panalangin. Ang kanyang pangalan ay dapat pakabanalin. Ikalawang petisyon, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 10. Ganito ang sabi. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Dalawang petisyon po dyan sa verse 10. Ano yung unang petisyon? Ha? Thy kingdom come. Yun ang ating dapat una sa panalangin na ating itaas sa Diyos na maghari ang kanyang kalooban. Ang kanyang kaharian. Thy kingdom come. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Sa langit. Tama yun. Sa langit. Ngayon, kung ang Diyos ang kaharian niya ay langit, sino nakaupo sa trono? Ang Diyos. Ang Diyos. Okay? Ngayon, anong ginagawa ng Diyos sa langit? Siya ba ay inuutusan ng mga anghel? Hindi. Walang maaaring pumantay sa Kanya. Siya ang naghahari sa langit. Right? Siya ang nagkukontrol sa buong kalangitan. Lahat ng mga nilikha o lahat ng bagay sa langit, siya ang naghahari. Walang sino mang anumang bagay na maaaring humigit sa Kanya o magreklamo sa Kanya. Di ba? Yun ang kaharian ng Diyos sa langit. Pero, makikita natin, ang kaharian ng langit ay hindi pisikal. Hindi tulad sa London na mayroong palasyo. Ang ibig sabihin po ng kaharian ng langit ay yung paghahari ng Diyos. Ang langit, hindi yan pisikal na nakikita natin na mayroong palasyo, kundi ang Diyos ang nagkukontrol. Siya ang naghahari sa buong kalangitan. Siya ang may kontrol. At kung ano ang kanyang sabihin, walang sino mang maaring makapagreklamo. So, hindi pisikal ang kaharian ng langit. Ngayon, dito sa mundo, sa buhay natin, ang Diyos ay naghahari. Sa palagay niyo saan naghahari ang Diyos? Ha? Kristiyano, sa puso, isa-isahin natin. Basahin natin ang First Corinthians chapter 3. Saan naghahari ang Diyos? Naghahari ba ang Diyos dito sa magdiwang? Ha? Siyempre, naghahari talaga siya dahil siya ang Diyos sa lahat. Pero ibig sabihin, nangangasiwa ba siya dito sa magdiwang? Talaga? Bakit maraming nagiinuman? Bakit maraming adulterer kung ang Diyos ang naghahari? So bagamat ang Diyos ang may kontrol ng buong sanlibutan, pero mayroon siyang paghahari na siyang nasusunod. Saan yun? Okay, 1 Corinthians chapter 3, pakibasa. Verse 16 to 17. Hindi ba Sige, tuloy. Hindi ba ninyo nalalaman na kung
kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong iyo'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Okay. Ang sabi dyan, kayo. So, hindi isa. Hindi sinabi ikaw. Kayo. So, anong templo ito? Ang iglesia. Ang sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo, ang sama-sama, mga mananampalataya, ay templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngayon, kung sa iglesia, ito'y templo ng Diyos at naghahari ng Espiritu Santo, sino naghahari ngayon sa loob ng iglesia? Ang pastor ba naggagawa ng mga utos? Nangangaral siya ng kanyang sariling gustong ituro? Hindi. Ang salita ng Diyos, ito ang itinuturo sa mga tao. At ang mga tao nakikinig at pinapaniwalaan yung itinuturo sapagkat galing sa Biblia. Sa makatwid, kung ang sinabi sa Biblia sa pangangaral, itigil na ang pangangaral niya, sino nagtuturo, nag-uutos? Ang Panginoon sa pamamagitan ng preacher. Pag sinabi ng Panginoon na dapat ang inyong mga anak ay inyong akayin sa tamang daan, sino nagsasabi? Pastor? Ang Diyos, sapagkat Biblia ang kanyang ipinapahayag. So saan naghahari ang Diyos? Sa iglesia. Bagamat ang kanyang paghahari din sa langit. Pero ang paghaharing ito ay hindi physical, kundi spiritual. Kaya ang Diyos naghahari sa loob ng iglesia. Kaya sa iglesia, dapat ang Diyos ang nasusunod. Hindi pwedeng sundin kung anong gusto ng pastor. Kung kailangan mayroon tayong drum set, kailangan mayroon tayong ganito, maglagay tayo ng mga banner dyan. Hindi yan, sapagkat sinasabi ng Panginoon, dapat sampahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sinong dapat masunod? Ang Diyos. Sa makatwid, kung ang Diyos ang masusunod, ang Diyos naghahari sa iglesia. Right? So lahat ng pangangaral sa iglesia na mula sa salita ng Panginoon, dapat nating pakinggan at sundin. Kahit kontra ito sa sayang sarili. Maring mahirap sa atin, masakit sa atin, pero hindi maring magkamali ang Diyos. Sapagkat pinakamasakit na mapunta ang anak mo sa impyerno. Pinakamasakit yung mapunta ang kapatid mo sa impyerno. Kaya minsan kailangan putulin ng Diyos ang ating kasalanan para tayo masaktan at sa ganun magising tayo na siyang may kontrol ng iglesia. Sa palagay nyo, saan pa siya naghahari? Ha? Okay. Mumakit tayo sa pang-anim na talata. Tignan natin kung saan ito. Verse 19 hanggang 20. Pakibasa nga po. Verse 19. First Timothy, Corinthians 6, verse 19 hanggang 20. Sige nga, pakibasa nga. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay. Tagalogin natin. Ganito ang sabi. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, na tinutukoy katawan, bawat sa isa, ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Hindi na raw tayo sa ating sarili. Kanino raw? Sa Diyos, sapagkat ito ay templo ng Diyos. Ngayon, kung hindi sa atin ito, at sinabi ng Diyos, alisin mo ang iyong mga pagsisinungaling. Alisin mo ang lahat ng iyong mga paraan upang ikaw ay paniwalaan bagamat ito'y hindi katotohanan. Magagalit ba tayo? Hindi sa atin ito eh. Nasabi mo, bahala ko, ako may dala ng sarili ko. Pero kung Kristiyano ka, hindi sa iyo ang sarili mo, sa Diyos yan. Tayo mong sabihin, magagawa mo lahat ng mong gusto. Na pwede mong bigyan ng luwalhati ang Diyos. Halimbawa, nagnanakaw ka, nagsusugal ka, nambababae ka, may inom ka, tapos at the same time, mananalain ka, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Tama ba yon? Anong dapat natin gawin? Verse 20.
sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Ano yung halaga ngayon? Dugo ni Kristo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Luwalhatiin ang inyong katawan, ang Diyos. Na paano natin maluwalhatiin Diyos sa ating katawan? Dapat kung nasaan ang mga pagtitipon na kanyang itinuro, Hebrew chapter 10 verse 25, dapat nandun tayo. At hindi tayo dapat gumagawa ng mga bagay na alam natin nilabag sa kanyang kalooban. So dapat naluwalhati natin ang Diyos. Bakit? Nag-ahari sa ating mga puso eh. Kaya nga, kung saan ang Diyos nag-ahari, nasusunod siya. At hindi tayo pwedeng makreklamo sa Kanya sapagkat mas tama siya, just ang ating Panginoon, holy. Hindi siya maaaring magkamali kung anong buhay na dapat nating maging buhay. Maraming Kristyano, bahala kayo dyan. Basta ako sarili ko, ako dala may sarili ko. Ano sabi dyan? Hindi ko pinagarian. Kaya laging turo ng Panginoon sa mga alagad, Matthew 6:33. Ano sabi sa Matthew 6:33? Unahin niyo munang hanapin. Ang alin? Ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos, na kayo'y pagharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran. Yun ang kanyang turo. Unahin niyo munang kayo'y pagharian ng Diyos at hindi pagharian ng mga bisyo ng mundong ito. Pangangatwiran ng mundong ito. Pagyayabang ng mundong ito. Huwag kayong pagharian ng pride. Sapagkat ang Diyos ay napupuot sa mga mapagmataas. Ngunit siya nagbibigay ng luwalhati sa mga mapagpakumbaba. Kaya lahat ng ating ginagawa, pati yung pagtayo natin dito, hindi tayo nakatingin sa ating sarili. Dapat bigyan natin ng papuri ang Diyos. So once at tayo'y umawit, alam natin lahat ng ginagawa natin para pakabanalin ng kanyang pangalan. At hindi para tayo sumikat. Kaya nga dapat laging seryoso tayo sa ating gawain. Sa prayer meeting, sa ating gawain, pagtayo, maging sa ating pagbabasa, dapat seryoso tayo because God is holy. Yun ang turo ng Panginoon ng panalangin. Hindi sinabi, panalangin nyo ito, mga Ave Maria. Hindi yun. Kundi sa unang panalangin ninyo, pakabanalin ninyo ang pangalan ng Ama. At ikalawa, pagharian kayo ng kaharian ng Ama. Panginoon, grabe ang kasalanan ko. Lord, tulungan niyo ko na unahin ko na ako'y pagharian ninyo sa buhay ko. At hindi ang aking sarili ang masusunod. Hindi ang aking sarili matanyag at mabantog. Kundi ikaw ang dapat mabantog sa sarili ko. At ikatlong petisyon, mga kapatid. Ikatlo, verse 10b, yung kasunod. Ano sabi? Ano sabi? Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit at gayon din naman sa lupa. So, ikatlong petisyon natin sa ating panalangin, be sure na nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat mahirap manalangin, Lord, pagpalain mo ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, Lord, kailangan kong lakas, pero at the same time, sinungaling ka. At kung ano nung pinagagawa mo sa buhay mo. Paano nasusunod yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? So, ang pag-pray natin, na hindi tayo manalangin, Panginoon, gawin mo kung masunurin. Yun ang kadalasang pray. Lord, sana maging kayo mag-control sa akin, maging masunurin ako. No. Lord, ang dapat na panalangin, tulungan niyo akong maging masunurin ako sa inyo. Hindi kayo ang gagawa sa akin para ako maging masunurin, kundi katungkulan kong gumawa ng pagka-masunurin. So, dapat nating ipanalangin na susunod dito sa lupa ang kalooban ng Diyos tulad ng pagkasunod sa langit. Sa palagay nyo, kung ang Diyos naghahari, nakaupo sa trono, paano kaya sinusunod ang kalooban ng Diyos dun sa langit? Paano kaya? Hindi nyo alam paano sinusunod ang kalooban ng Diyos? Mga anghel.
Pag sinabi ng anghel, puntahan mo yung ganito. Ano gawin ng anghel? Hey, Lord, may trabaho ko eh. Saka na lang pag may time ako. Anghel, mag-house to house evangelism ko nga dyan. Hindi, may tutor ako eh. Mahaba yung oras ko eh. Pwede ba yun? Ganun kayang gagawin ng anghel? Alam nyo, ang anghel doon sa langit, abatay sa banal na kasulatan, nakatingin sila sa trono ng Diyos at tinitignan nila ang kumpas ng kamay ng Diyos. Sa sandaling ang Diyos ay tumurong nito, ang bilis tumupad ng mga anghel. Wala silang utos na pinababayaan, mahal nila ang Diyos. Ano man ang inuutos ng Panginoon, kailangang matupad nila at agad walang pangangatwiran. At ang turo ng Panginoon dito, na inyong sundin, na ating masunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sapagkat tayo pinaghaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa langit, walang pagkakaiba sa paghahari sa iglesia at paghahari sa ating mga sarili. Sabihin natin, Diyos natin ang Diyos, Ama natin ang Ama, pero hindi tayo naging masunurin? Sa yatang malaking kasinungalingan yun, di ba? Ako, mahal kong Panginoon. Ako marami akong ginagawa. Kaso lang talaga, hindi ako makasamba minsan kung Sunday. Kung minsan, di ako talaga makati ng prayer meeting. Kung minsan, di nga makati ng ganito eh. Tapos nagpipray tayo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Sa langit, walang sino mang hindi maaring sumagot at sumunod sa kalooban ng Ama. Sa langit ba may pagkusa? Palagay ko. May kagalakan ba silang sinusunod ang kalooban ng Diyos sa langit? Bakit di natin magawa rito na may kagalakan tayong sumusunod sa ating Ama? Dapat din may kusa tayo at may kagalakan. Ay ang prayer natin, kayong dinawa dito sa lupa, gaya ng sa langit, Lord, na maging masunurin kami sa iyong kalooban. Yun ang turo ng Panginoon eh. Yun ang turo ng Panginoon. 3 petisyon pa lang yun. Na itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano manalangin na tinitiyak nating pinapakinggan ng Diyos. Kahit prayer ng mga Kristiyano, minsan hindi pinapakinggan ng Diyos. Pero bakit nakakatanggap sila mabuti? Because God is good. Meron siyang common grace. Ang mga Kristiyano, ang mga kriminal, nakakatanggap din sila ng biyayang kumun. Pinapaulan ang ulan sa kanila. Pinasisikat ang araw sa kanila. Ang hangin ay libre sa kanila. Ang kagalingan ng sugat libre sa kanila. Common grace yan. Hindi nangahulugan, tinugon ka ng Panginoon sa iyong panalangin. Kahit tao hindi na nanalangin, nakakaranas siya ng kagalingan sa kanyang lagnat. God is good. Pero iba yung panalangin na ating hinihingi ang kanyang kalooban. Tingnan nyo sabi sa Isaiah 59. Panalangin ng mga mananampalataya. Anong sabi? Verse 1 hanggang 2. May katiyakan ba ang panalangin ng Kristiyano? Pakibasa nga po. Sige nga, pakibasa. Narito, ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito hindi makarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpili ng kanyang mukha sa inyo, ang mukha sa hindi makinig. Ang sabi dyan, hindi siya bingi para hindi marinig ang iyong dalangin. Narinig ng Diyos siya. At hindi siya maikling kamay para abutin ang iyong pangailangan. Pero ang ginagawa ng Panginoon dahil sa kasalanang iyong tinatago, hindi niya pakikinggan, hindi niya diringgin, at hindi niya abutin ang iyong pangailangan. Pero namumuhay ka pa rin sa common grace. Pero biyaya pa rin ng Panginoon sa kabila ng ating pagre-rebelde. Kaya nga, mas maganda kung sa 3 petisyon, ipanalangin natin, Lord, gagawin ko ang kalooban ninyo. Hindi natin pagpapray, Lord, tulungan mo kung gawin ko ang kalooban mo. Hindi. Katungkulan natin yan. Maraming prayer ng ganyan eh. Para lang i-excuse ang kanilang katamaran at ang kanilang mga disobedience. Diba? Kung di ako bigyan ng Panginoon ng pagkukusa, paano ako mangyari? Diba ang Diyos soberano? Hindi, yung pagkukusa atin na yun.
Kaya dapat ang prayer natin, Lord, tulungan mo ko. May sagawa ko ang aking tungkulin sa iyo. Kung paano nasusunod ng kalooban mo sa langit, nawa masunod ko rin dito sa lupa. Nang walang pag-alinlangan, walang pangatwiran, ngunit may kagalakan. Kaya, sa gabing ito, ang iiwan natin tanong, mga kapatid, sa tuwing kayo nananalangin ba? Sa tuwing tayo'y nananalangin, natitiyak natin napaparangalan natin ng Diyos. Natitiyak kaya natin na nabibigyan natin ng parangalang pangalan ng Diyos. Inihihiwalay kaya natin ang kanyang pangalan sa ating mga pang-araw-araw at mga dahilan. Kung nagagawa natin, napaparangalan natin ang pangalan ng Diyos, nasaan kayo sa mga pagtitipong itinalaga ng Diyos? Kailangan natin magsisi. Sapagkat kung hindi natin ito pagsisisihan, masasanay tayong gumawa ng mga katuwiran na pinapalagay pa rin natin na napaparangalan natin ang kanyang pangalan, pero actually, napipighatiin natin ang banal na Espiritu. Gusto niyo malaman ang laman noong prayer na tinuturo ng Panginoon? Ito. Hindi yung kailangan mayroon kang babasahing devotions. Hindi masama yun. Kailangan din yung guide sa atin. Pero ang totoong panalangin, dapat napaparangalan ang pangalan ng Ama. Dapat pinag-aarian tayo ng kanyang kaharian. At sinusunod natin yung kanyang kalooban nang walang anumang pag-alinlangan. So, inuuna ba natin ang kanyang kaharian? O inuuna natin ang 1,000 katuwiran? Palagi ko bilang mga anak ng Diyos, parangalan natin ng Diyos. Hindi sa ating mga katuwiran. Anong takpat ang Diyos sa atin? Kahit na tumatalikod tayo sa Kanya, hindi tayo iniiwan. Kahit na tayo'y umiiwan sa Kanya, hindi pa rin niya tayo iniiwanan. Ilang beses nang muntik-muntikan ka, pero hindi ka natuluyan. Ilang beses kang nakasagap ng mabibigat na problema, pero nakakaraos ka. Dahil ba sa iyong galing? Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Panggising sa atin. Dapat tayo magbago sa ating mga buhay. Kaya panghuli, susundin ba natin ang kanyang kalooban? O susundin pa rin natin yung ating gusto? Sana matuto tayong sumunod sa kanyang kalooban na wala tayong 1,000 dahilan. Maliban lang kung providensya talaga ng Diyos. Minsan, yung ating pangatwiran, para lang huwag tayo masisi, sabihin, kalooban ng Diyos na hindi ako makadalo talaga. Tanda natin, ang pagsamba, laging kalooban ng Diyos yan. Hindi pwedeng gumawa ka ng hindi. Ang prayer, laging kalooban ng Diyos yan. Hindi pwedeng sabihin, kalooban ng Diyos hindi makarating. Kung di ka makarating, dahil lang pamasahe, paglakad ka mas maaga para makarating ka on time. Hindi natin pwede dahilan yung ating mga dahilan. Sana, maghihanda pa rin tayo sa panghuling 3 petisyon next Sunday. Tayo manalangin. O Panginoon,